Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mantakin mo Number 1 senador ka. Punyeta. Ng bansang Pilipinas. Tapos, chairperson ka ng Committee on Public Information and Mass Media. Tapos, nadali ka lang sa isang chain post na parang kala mo galing sa Facebook Archaeology Exhibit. Anak ng weting Senator Robin Hood Padilla, oo. Alam niyo ba tong post na to? Pakita ko sa inyo yan. Basahin natin. Sabi dito, Facebook Meta is now a public entity. Chain post yan. Kahit nga yung mga friends ko sa Facebook, nadali din ng mga ganyan. Well, wala namang masama. Pero yung sa isang senator manggagaling, tapos chairperson ka pa talaga, ng Committee on Public Information and Mass Media, nakakahiya. Oo, sobra. Sabi dito, Facebook Meta is now public entity. Every member must post a note like this. So, ano daw yung post na note? Ito, if you do not, kapag hindi mo daw pinablish ang statement at least once, it will be technically understood that you are allowing the use of your photos as well as the information contained in your profile status updates. So, sinasabi dito ni Robin Padilla, I hereby declare that I do not give my permission to Facebook or Meta to use any of my personal data. Tapos sabi pa dito, hold your finger anywhere in this message. So, itap ninyo. And copy. At mayroon po dyang a-appear. Kapag tinap nyo yan, mayroon po a-appear dyan na click copy. Then, pumunta daw kayo sa page ninyo. Pumunta kayo sa create new post. At i-place nyo daw yung finger ninyo sa empty field na yan. And i-paste ninyo. Yung paste kasi a-appear dyan. And click paste. Tapos post. Tingnan mo, mantakin mo itong si Robin Padilla. Nadali, Diyos ko. Sa isang copy-paste. Nakakahiya ka talaga, Robin. Ginakahiya ka talaga ng mamamayang Pilipino. Alam ninyo, ang daming attorney ang nag-comment. For example, Attorney Reyes Del Rosario. Sabi dito, damn! Kung ang Committee Chair on Public Information and Mass Media ay nadadali ng disinformation, paano pa ang ordinaryong Pilipino? Paano ba naman kasi? Titingnan. Diba? Gagawin nilang tawag dito? Source. Si Robin Padilla, public figure, senador, number 1. So, magka-copy-paste din. Mantakin mo number 1 senador ka, tapos nadali ka lang ng copy-paste. Diba? Dapat talaga yun magkaroon ng yung educational tawag dito, attainment. Diba? At syempre, psychological exam bago mag-file ng ng certificate of candidacy. Pambobo tong ginawa ni Robin Padilla Oo, buti, alam nyo, kada na lang araw ginagago tayo ni Robin hindi araw-araw April Fools Robin Hindi araw-araw April Fools. Tandaan mo yan. Nakakaloka. Grabe, pinatunayan niya lang talaga, kung ano yung mindset na meron siya. Diyos ko. Yung mga attorney, parang sila na yung nahiya sa'yo. Extended ang April Fools? Hoy, uno pa, Robin, kahapon pa yung April Fools. Una ngayon. Yung pagiging bobo, inaaraw-araw mo. Wait, ano pa ba nga sa natin? What should we expect sa isang bobong senator? Diba, mga minamahal na walang ibang inisip. Na tatay, bring him home. Yan lang yung yung nasa isip, nakakahiya. Yan kasi yung nangyayari kapag lagi kang absent sa Senado. Sobrang bobo. Pinahiya mo yung grupo mo. Diba? Parang naging basic requirement talaga ng mga katulad ni Robin ng mga klaseng senador ng mga DDS ang pagiging ang pagiging bubita 'di ba? Ang pagiging tanga-tanga, 'di ba? Tapos sasabihin na hack or pinost ito ng staff ko.
Alam niyo lahat ng mga bumoto kay Robin, kawawa. Grabe, number 1 senador nyo yan? Nadali ng isang chain post? Diba? Oh, may nag-comment dito. Mas nakakailang dahil hindi ka lang basta-basta random tito na naligaw sa comment section. Ikaw mismo ay nasa pwesto, dapat marunong kang kumalatis ng impormasyon bago ito ikalat. Pero heto tayo, ang chairman ng Mass Media Committee, nilamon ng copy-paste ng legal strategy ay caps lock at hold your finger anywhere. Parang abogado na nagdepensa ay forward this to 10 people. Sakit sa ulo ni Robin. Ang dami Pilipino ang nauto nito, for sure, mga minamahal. Senador ka, hawak mo yung pangalan ng Committee on Public Information and Mass Media, tapos masisira lang yung pangalan mo nang dahil lang sa copy-paste. Senador ka pa man din ng bansang Pilipinas, tapos yung source, yung material mo, send this to everyone. Anak ng weteng yan. Dati ka bang vovo? Dati ka bang walang... Sa bagay, dati pa nga talaga. Ano pa bang aasahan natin dyan kay Robin? Dati nang walang utak talaga. Itong si Senator Robin Hood Padilla. Sana man lang, pina-fact check or pinagsasabihan to ng kanyang mga staff. Hindi post. Kahit nga mga memes, ano ba naman to? Number 1 senador yan, ha? Number 1 senador yan, si Senator Robin Hood Padilla. Pero kung mag-isip, parang may tililing, parang may saltik. Araw-araw, April Fools. Diba, mga minamahal? Kaloka. Ano masasabi ng ibang bansa sa atin? Yung number 1 senador ninyo, bobo. Kaya yan yun, Robin. Oo, wala ka talagang utak. Tapos wala kang talagang pinanindigan mo yung pagiging bobo mo. Sasabihin mo na, kaya mo lang naman pinost yun kasi totoo naman talaga na walang sino mang pwedeng gumamit ng mga materials na nanggagaling dito sa Facebook, Sino scriptwriter mo? Sino nakapag-isip? Anak ng depo. Nako po, mga minamahal. Tigilan nyo talaga ako. Nagpipigaw na ako dito kay Robin Padilla. Araw-araw, extended ang April Fools, Araw-araw, extended ang... ano ba yan? Oo. Ordinaryong Pilipino, Mima, napapaniwala. Kalat yun. Oo, pero kapag senador ng may hawak ng public information at naniniwala, nagiging demonstrator siya ng mismong problemang dapat niyang nilalaban. Imbis na panlaban sa misinformation, nagminstulang endorser pa siya ng recycled na kabobohan. Uy, true yan. Totoo. Mga minamahal, totoo talaga. Pakabobo, no? Ni Senator Robin. Anak ng wete. Sige, pagbigyan natin. Trip ni Robin yan. Diyos ko. Alright. Mga minamahal, alisyon ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.